Ang nangyari dahil yung sabi ng bus driver ay may mga habang patakbo ito papalabas ng bus, nagsisigaw ito na may mga patay na raw. Subalit nung makausap ko ito mga operatiba ng Manila Police District, yung mga opisyal na nila dito, yung ground commander, sinasabi wala pa raw, wala pang confirm dead dito. Okay, dito sa may kanan ko, Faye, ay nakalabas na itong isang mobile ng MPD. Alright, mukhang papasok ito doon sa bus, pero hindi sila makalapit ngayon, Faye, dahil armado nga talaga itong si Captain Mendoza. Kanina nabanggit ko, meron itong Armalite na dala, meron itong 45 na dala, meron itong granada pa, naka life vest, naka bulletproof vest itong si Captain Mendoza. O ayan. So sa mga oras na ito, Faye, naka-stationary itong mga SWAT operatives natin na dapat napapasok doon sa loob. Ginigiba nila yung pinto, Faye, pero hindi nila magiba. Mukhang pinto at mga operatives dahil galing sila sa liwanag. Samantalang si Captain ang sinasabi pa nga ng mga kasamahan ni Captain Mendoza, itong si Captain Mendoza ay B-medal officer ito. 30 years in service, maraming medalya na natanggap ito. Dati itong operatiba ng mobile department o division ng Manila Police District. So ito na siguro yung sinasabi na tatapusin na itong crisis na ito. Pero sa ngayon na stalemate itong mga SWAT operatives ay nakaantabay lamang dito sa harap ng bus at sa gilid at inaantabayanan ang pagpasok nitong pagpasok ng mga SWAT, pero hindi nga malaman. May nakikita tayo ngayon, may naglalabas na parang puting tela ngayon, Faye, sa isang bintana na winasak nitong mga SWAT. Hindi natin maaninag masyado kung sino ito nagpapalabas ng puting tela. Ayun, umatras na yung mga SWAT sa gilid ng bus. Umatras itong isa, yung malapit sa pinto, pero yung dalawa ay pin down or nagtatago dito sa harap ng bumper para hindi nga sila maputukan, Faye. So ayan, yan ang sitwasyon ngayon dito. Nagkarambola yung mga tao, nagsitakbuhan. Tanging yung driver lamang ang nakalabas matapos yung sunod-sunod na 6 hanggang 8 putok mula doon sa loob. At pagkatapos may mga gumanti na putok o ganti na putok mula naman dito sa Quirino Grandstand. Yun dahil yung mga SWAT operatives na pinaputukan nga kaya hindi na makatakbo itong bus na doon. Na flat na yung gulong nitong bus ngayon. Alright, patuloy natin nakikita itong may lumalabas na puting tela dito sa may kanang bahagi ng bus. Hindi natin maaninag kung sino ito, ano ba ito, puting tela lamang ito na parang pilit na iwinawgaw. Ma'am, sandali lang, naka-on ka mo, ma'am, naka-on ka mo sa live, sandali lang, ma'am. Eric, dinuzoomin namin naka-zoomin kami Naka-zoomin kami naka-zoomin kami. Side, kabilang side. Kasi may ibang ilaw. Okay, yun yung sunod po pala. So, yun mo, ito. Zoomin na namin.
Faye, ito na, pinapasok na ng Manila Police District SWAT team itong nasabing bus, pero hanggang sa mga oras na ito hindi na gumaganti ng putok itong si Captain Mendoza. Hindi malaman kung ano nangyari na doon sa loob sa kanya. Mga pulis, itong iba nga nakatayo na lamang dito, abay talagang open target ito ngayon sa mga oras na ito. Itong dalawang SWAT operatives, habang yung isa ay pilit na binubuksan itong pinto, subalit buksan-buksan, nakalock yata talaga itong pinto na ito dahil ito ay safety glass, hindi basta sa plastic itong salamin na ito. Sa ngayon, Faye, madilim ang loob ng bus. Butas-butas itong mga salamin ng bus, dalawang salamin ito butas dahil gustong pumasok yung subalit hindi makapasok. Ayun, pero itong pilit na pinapasok, sinisira ng SWAT itong pintuan ng bus ngayon sa mga oras na ito, at they're trying to get entry pero hindi nga sila makapasok, habang itong dalawang mobile ng Manila Police District, ayun, binato pa ngayon ng teargas na yata, tinirgas pa ng tinirgas yata yung loob ng bus ngayon. Oo, ayun, nakita natin yung butas na sa may bintana ay binato pa ng mga teargas. So stand corrected, I think yung mga ilaw, yung mga chem light, kung ika nga yung chemical light, para maging maliwanag sa loob dahil talagang walang maaninag sa loob, Faye, yung mga pulis na SWAT na nandito sa labas ngayon, na hanggang sa mga sandaling ito ay pinipilit na makapasok doon sa loob ng bus. Subalit hindi naman gumaganti pa itong si Captain Mendoza ng putok. So we really do not know kung ano ba, kung inaantay lang ni Captain Mendoza makapasok itong mga pulis na ito dahil hindi siya gumaganti ng putok. Kasi kung tutuusin, Faye, ito, nakatayo pa itong mga SWAT na ito, pwede na itong rat-ratin ng Armalite ni Captain Mendoza kung talagang gusto niyang itumba itong mga SWAT operatives na ito. Subalit hindi ayun, minamaso na naman yung harap na salamin ng isa pang miyembro ng SWAT. Mukhang talagang matibay itong salamin ng bus na ito. Hindi matibag-tibag, hindi sila makapasok ngayon. Pero yung mga sa gilid ng bus, naka-ready itong mga SWAT operatives ng yung mga baril nila, yung mga M16 na nakatutok sa bintana. Habang itong mga kasamahan nila di sa harap, 1, 2, 3, 4, 5 na SWAT operatives ito ay patuloy na minamaso itong harap na salamin. Pero talaga hindi sila makapasok, maging itong pintuan ng bus mukhang matibay talaga, hindi talaga mabuksan-buksan kahit anong gawin nila. So it's getting frustrating siguro para sa mga SWAT operatives, lalo pa nakatutok itong mga camera, hindi sila makapasok. Talagang minamaso nila, hindi kaya nung maso na wasakin yung salamin ng bus, na the only way sa loob ng bus. So hindi nga so nila hindi mawasak, hindi matibag. They tried the doors, pinalo na nila, minaso na nila yung pinto, hindi naman magiba yung pinto. Nagpapapalo nila, minaso nila yung harap na salamin or news at all. At tanging yung driver lamang na tumatakbo kanina, sabi niya may mga patay sa loob, pero kaagad ito na isinakay sa mobile ng MPD at diniretso doon sa PCP station about 50 meters away from the bus. Nakaupo na itong mga SWAT na ito at naka-ready na itong baril nila, pero wala pa rin, surprisingly, Faye, hindi pa rin nagpaputok itong si Captain Mendoza mula sa loob sa mga oras na ito. Very, very surprising. Hindi ko maintindihan kung bakit. Usually kasi ang tendency pag pinapasok ng SWAT, either you have to give up or you have to fire back. Pero walang fire back, wala tayong narinig na putok galing sa loob after nung sunod-sunod na putok kanina. And then ngayon, may pumutok nga siya kanina ng dalawang putok nung umakyat na itong isang